Morning po. Okay. Dr. at mag-subject po. Sige, amin pong nakaugnayan kanina si Chairman Vigor ng LTFRB. Ika niya, most likely nga po, no, ang kanila pong direksyon maliban doon sa subsidy po sa mga operators ng PUJs o maging PUBs ay ito pong provisional fare increase. On record ho ba magkano ang gusto pong maging fare increase ng inyo pong kapulungan? Actually, ang fare increase petition namin, na-file pa namin noong November 2024. At ang hiniling namin doon ay 15% increase doon sa succeeding kilometer. Kasi sa provincial bus kasi, mas importante, Sir Ted, yung per kilometer na increase. So 15%. Ang ordinary na regular aircon bus, ang present rate ngayon ay 242 per kilometer ang succeeding kilometer. So ang magiging increase niyan ay 32 centavos per kilometer additional. Okay. Yung pinakamataas naman na ang antas ng aircon bus, yung luxury, ang present rate niyan ngayon ay 334. So, ang mangyayari niyan, ang magiging increase niyan ay 290 pala. Dati ang rate niyan magiging 334 or ang increase niyan ay 44 centavos per kilometer. Okay. So, 32 centavos per kilometer doon sa regular aircon at yung pinakamataas na luxury aircon, 44 centavos ang succeeding kilometer. Opo. Pero ang sabi ho ni Attorney Vigor kanina, most likely doon sila sa 30 centimos per kilometer at the average po na aumento. Anong take niyo kung sakasakaling ganun nga? Well, actually, attempted na kaysa sa wala. Kasi ngayon, starting last week, pag umorder ka ng bulk order, kasi usually ang mga members namin ay mga fleet operators. So, ang rate na binibigay ng mga oil companies ay yung present rate na ngayon, mga 71 pesos, 78 pesos pa nga yung iba. Kaya, ang nangyayari nga last week, ay nagsimula na rin kami ng cost-cutting measures, no? Na 5 minutes before departure lang, bubuksan yung aircon. Pag naghihinto yung mga bus sa mga meal stop, ay papatayin yung aircon muna. At pag 5 minutes before umalis siya, saka lang bubuksan yung aircon. So meron na kaming mga cost-cutting measures na in-implement. At yung yung maganda, meron kasi yung online booking ngayon, advance booking. So malalaman mo na kagad yung mga ruta na mahina, pwede mong i-combine yung mga dispatches mo para pagbiyahe mo, hindi ka lugi doon sa iyong biyahe na yun ng araw na yun. Oo. Paano kung alam mo lugi ka? Ang mangyayari niyan kasi kulang yung kulang yung cash mo na ma-generate dun sa revenue ng pasahero. Pambayad lang kulang pa sa direct cost. Kasi yung direct cost mo, bayaran mo kagad yung diesel wala nang nagpapautang ngayon. So babayaran mo ng cash yun. So that's about 50% of your operating cost. Sweldo ng tao, driver, conductor, 20% yun. Yung road expenses, yung toll, terminal fee. Ayun, wala ring utang nun. Kailangan cash din yun. So mga 11% yun. And 3% of ng total revenue mo, common carrier taxes yun. So ang possible na mag-suffer dyan, Sir Ted, kulang ka ng yung maiiwan na cash, kung kulang pa, hindi ka makakabayad ng amortization mo sa bangko kung may utang ka, or wala ka pambili ng pyesa, pambili ng gulong, pambili ng langis, pambili ng brake lining. Kasi sa
masasuffer yung maintenance mo. Okay. Yun ho bang gawin natin halimbawa yung Baguio, Cubao to Baguio. Kung regular aircon lang ito, sa 30 centimos per kilometer, more or less magkano idadagdag dun sa pamasahe? Ang alam ko, Baguio is 250 kilometers. So, sa 30 Centavos? 30 centavos per kilometer, that's about 75, mga 75 pesos. More or less, ano ha? Dito ho. Okay. More or less. More or Okay. less. Oo. Sige, kung sa Baguio. Ganito, yung pong papunta ng south, kaninyo ho sa ilang mga informasyon na dahil sa fleet ang usually ano ho, ang mga operators diyan before ka umalis ng PTEX halimbawa o ng Cubao, dapat meron ka ng siguradong dadaanan na gas station doon para mag-refuel kung pupunta ka ng Visayas, no? Kung pupunta ka ng Southern Leyte, dadaan ka ng Matnog. Kapag ganon na usapin na doon ngayon pa lang 80 na ang singilan daw per liter kung may supply. Kapag ganon na mga kwentada, meron na ba kayong report na may mga hindi na babiyahe kasi lugi ka na eh? Tama yun, Ted. As a matter of fact, ang water transport kasi, Sir Ted, deregulated ang rates niyan eh. Mm-mm. So, yung mga ferry operators, mga ro-ro ferry operators, nag-abiso na effective today o tomorrow, ay mag-increase na sila ng rates nila sa cargo, yung bus. Pag sinakay mo yung bus sa ferry, meron ng mga 10 to 15% yan na increase. Pati yung mga pasahero, pag sumakay sila sa ferry, yung babayaran nila sa ferry fare nila, mag-i-increase din. So, kailangan yung hindi lang yung bus operator ang maghahanda ng fuel na ikakarga niya along the way para makarating siya doon sa kanyang final destination sa Visayas or Mindanao. No? Kasi pag Mindanao ka, 2 refueling point ka dyan eh. Isa sa Legazpi kasi doon na merong dipo ng mga oil companies doon, mas mura doon. At saka sa either Catbalogan or Tacloban, meron ding dipo yan. Para makarating ka ng Davao. Ngayon, yung mga pasahero din, kailangan din may extra ka rin na pambayad doon sa additional na ferry fare na sisingilin na starting today or tomorrow doon sa mga ferry operators. Ang sabi ng Marina, 20 days pa daw kasi kinakailangan pa ng due process dyan. Pero sa report sa iyo, ano na ito? Implemented na agad, ASAP? Mayroon ng mga announcement yung mga ferry operators sa Ted. Meron na silang advisory. So, nagpadala na, nakapaskel na sa Facebook page nila yung mga ferry operators. At saka doon sa terminal, sa mga port terminals, nakapaskel na yung kanilang announcement. Okay. Kung 20 days yung advisory bago nila ma-implement yun, ay malaking tulong yun. Kasi imbis na ba doon sa bus operator, mas maliit yung babayaran niya doon sa ferry rate niya, pati yung pasahero, mas mababa ang babayaran niya. Well, sana nga kung ganun. Yung fuel subsidy, meron ba ang mga bus companies nito? Itong mga existing na merong inter-island at meron din papunta ng norte at ilang pang mga lugar na malalayo? Actually, nabanggit yan ni Chairman Vigor na in the past kasi, nagbigay sila ng fuel subsidy. Yung sa mga jeepney operator, diretso sa driver ng jeepney yun eh. Kasi boundary system sila eh sa mga jeepney operation. So pagka nagtaas ang halaga ng diesel, ang driver, yung kita ng driver ang nababawasan. Pero pag fleet operator kasi, pag nag-increase ang halaga ng diesel, ang operator ang sumasagot ng increase. Hindi apektado yung sweldo ng driver dahil ang sweldo ng driver ay fixed rate plus commission performance based. Oo.
Yes. Oo. So paano? So wala namang subsidy ang mga fleet, right? Ang mga operators ng bus. In the past, Sir Ted, nagbigay sila na around 6,500 pesos per unit. Pagka franchise yung unit mo, one time lang yon, one time. Kaya nabanggit nun namin kay Chairman Vigor na hindi acceptable yon kasi yung ang provincial bus malayo ang mga tinatakbo niyang ruta. So kung one time lang yon, ng 6,700 isang biyahe mo lang papunta ng Visayas o Davao, wala na yon eh. Wala na ubos na yon. Hindi makakatulong sa atin yun. So halimbawa itong Victory Liner nakatanggap ito ng subsidy? Lahat ng mga may franchise noong araw na meron active franchise, nakatanggap ng 6,500 per unit yan. Mag-a-apply ka sa LTFRB. Okay. Nung nakaraang mga taon na nag-increase ng mataas ang fuel prices. Noon yon, no? Noon yon. Do you remember kailan yon? Ilang taon na nagdaan nun? I think kung di ako nagkakamali sa TED, mga nung pandemic yun eh. Kasi nung pandemic kasi nagkaroon ng subsidy dahil nga ang inaalaw na capacity lang na pwedeng isakay, mga nasa 50% lang eh. Okay. So maraming mga bus companies na ayaw bumiyahe dahil Sige. 50% lang ng capacity ang pwede mong isakay. So maraming ayaw bumiyahe. Kaya napilitan yung gobyerno na magbigay ng subsidy. Okay, so sige. So sa ngayon na sitwasyon natin, Sir Alex, ano ang mga pangamba ninyo? Ano ang mga worst case scenario? Dahil sa today, baka magkaalaman tayo kung magkano bukas, kung kaya ba ng gobyerno na temper down ito, maging 70 pesos, hindi umabot ng 80 per liter ang diesel, paano kaya? Well, actually sa mga provincial operators, meron silang way of reducing yung number of dispatches. Kasi the more dispatches you have, pag mababa ang load factor, kasi hindi pa naman bakasyon eh. Pag Holy Week yan, mataas ang load factor, no? Makakatulong yan. Pero ngayon, mababa pa ang load factor. Pagka kulang yung pasahero mo, pwede mong i-combine yung pasahero mo kasi meron ka namang advance booking. So kung kunyari ang laman ng bus mo, luxury bus, 22 passengers ang capacity. Ang sakay lang 5. I-combine mo na doon sa ibang dispatches mo kasi napakalaking lugi nun. Kasi pagka ang luxury bus kasi, walang pick up yan along the way. Yes. Dire-diretso yan eh. Point to point. Ang biyahe niya. Kaya alam mo na kagad kung lugi ka o hindi. So mababawasan ng trips? Mababawasan. Pati dito sa Metro Manila, ang dami nang nagbawas. So, makikita mo naman sa EDSA Carousel, magbibilang mo na yung mga bumibiyahe dyan. Kasi doon sa monumento area kasi, pag mabilis yung dispatch ng mga bus, magkukumpulan sila doon sa sa endpoint doon sa monumento at sa PIT. Okay. So kung dati 550 buses ang bumibiyahe diyan na yun ang franchise na binigyan ng LTFRB. Siguro wala pang kalahati diyan na nung bumibiyahe. Opo. So makikita mo na kagad na meron ng reduction in the number of dispatches. Kapag ba nagbawas ka ng trips, ano yan? Sweldo ka pa rin sa driver mo, pahinanti mo, at sa lahat ng crew mo? Hindi naman. No work, no pay naman yan eh. Kaya lang, meron ka mga indirect expenses na kailangan mong bayaran. May terminal fee ka. May terminal ka in-operate. Meron kang mga inspector. Meron kang management. Meron kang accounting. Administration. Tuloy-tuloy ang bayad yan. Pati yung bus mo, nakarehistro yan. So, every month, renewal ng registration, babayaran mo yung registration, insurance.
supervision fee. So yung mga ganyan, itong January lang, katatapos lang, bayaran ng mga mayor's permit sa pag-operate mo ng terminal. So malaking expenses yan. Whether tumakbo o hindi yung bus mo, tuloy-tuloy ang bayad na yan. Oo, at saka sa Quezon City ata, every 2 years ang renewal mo sa special users permit, di ba? Every 3 years yun, Sir Ted. Every 3 years. Madugo yun. Madugo yun. Oo, every 3 years ka hihingi ng permit sa konseho. Tama yun. Sa konseho, Sa konseho, yes. Oo. Hindi sa... Mabuti sana kung hingi ka dun sa City Hall. Hindi sa konseho ang paghingi ng pag-issue ng special use permit. Oo. So kumbaga, kinakailangan mo maglagay sa konseho para ka makakuha ng permit. Huwag na natin pag-usapan yan, Alex, baka ka malagay sa alanganin. Oo. Pero alam mo na yan, di ba, Alex? Alam mo na yan. Alam ko na yun. Oo. Sabi nga niya, ang laki niyan. Kasi pinag-uusapan dyan, milyon. Saka naman, anyway, tsaka na, sa linya pa si Alex. Sige, so Sir Alex, ngayon, wait and see muna tayo today, no? Magkakaalaman tayo kung magkano magiging presyuhan per liter ng diesel and then eventually nga ang inyong ginagawang adjustment. Pero ngayon pa lang, ano ang inyong masasabi sa lahat ng mga commuters sa mga panahong ito na kumukhang wala na talagang choice kung hindi magtaas ng pamasahe? Nakikiusap kami na sa mga commuters, mga balak bumiyahe, mag-advance booking kayo. Makakatulong sa mga operators na provincial operators yun kasi malalaman na namin kung puno yung bus o kung walang babiyahe. Konti lang babiyahe. So pwede kami makapag-adjust ng biyahe namin para maiwasan naman namin yung biyahe na talagang kulang pa sa pansweldo, kulang pa sa pambayad ng krudo, yung kanyang revenue, no? Pambayad ng toll. So, nakikiusap kami na mag-advance booking sila, gamitin nila yung advance booking para makatulong sa amin, para ma-schedule namin ng mabuti yung mga biyahe at ma-maximize namin yung mga biyahe na at least may kita ng konti. Opo. Sige, so Sir Alex, muli kaming tatawag kung kinakailangan para marinig namin ang paliwanag ng inyong sektor. Salamat na marami, Sir Alex. Salamat sa pagkakataon, Sir Ted. Ma'am Chacha, good morning po. Alex Yagi po, ang Executive Director po ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.